Operation sa Ginobatan Albay nagpapatuloy kasunod ang Mount Mayon eruption. Full government response ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga apektado ng magmatic unrest ng bulkan. Pasay Regional Trial Court humingi ng pasensya sa pagkakamali sa nakasaad sa warrant of arrest laban sa mamamahayag na si Jay Sonsa. Nakatakdang arraignment sa kasong cyber libel ni Sonsa hindi natuloy. House Justice Panel muli nagpulong para aprubahan ang report at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mga dating opisyal ng Department of Transportation kasama si Secretary Vince Dizon inireklamo ng graft sa Ombudsman dahil sa umano'y maanumalyang computer system sa nasabing ahensya. At 21 informant binigyan ng monetary reward mula sa Philippine National Police. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pagkatapos ng 2 linggong bawas presyo sa diesel at kerosene, magpapatupad naman ngayong linggo ng bahagyang pagtaas sa presyo nito. Tataas ng nasa piso hanggang 2 piso sa kada litro ang presyo ng diesel ayon sa inisyal na pagtaya ng oil o ng ilang oil industry players. Habang nasa 3 hanggang 4 na piso naman ang posible maging dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, ang kerosene naman ay inaasahan na magkakaroon ng mahigit 2 hanggang 3 pisong rollback sa kada litro. Isa sa mga dahilan ng pagtaas muli ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar, gayon din ang patuloy na geopolitical tensions sa Middle East. Bistado ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang illegal na trading at distribusyon ng mga produktong petrolyo o mas kilala sa bansag na paihi sa isang lugar sa Batangas. Isinagawa ng mga otoridad ang operasyon gabi noong May 1, 2026 sa Purok 3, Mataas na Bayan sa Lemery, Batangas. Naaresto ng CIDG sa nasabing operasyon ang isang 36 anyos na lalaki kung saan na-recover sa kanya ang mga petroleum products, tanker truck at iba pang paraphernalia na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 11 million pesos. Dinala na ang suspect sa CIDG Batangas Provincial Field Unit para sa documentation at paghahanda sa mga kasong ihahain laban dito. Arestado ng Philippine National Police o PNP ang 17 individual matapos ang isinagawang search warrant sa isang establishmento na sinasabing sangkot umano sa illegal na refilling ng liquefied petroleum gas o LPG. Isinagawa ang operasyon on Sabado, May 2, 2026 sa may Barangay 163 Santa Quiteria sa Caloocan City. Kinumpiska ng mga otoridad ang iba't ibang tangke ng LPG na mayroong iba't ibang sukat at brand. Gayon din ang refilling equipment, compressor at transport truck at iba pang materyales na ginagamit sa illegal na operasyon na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 25 million pesos. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng pulisya, gayon din ang posibleng kasong ihahain laban sa mga sangkot sa illegal na operasyon. Nananatili ang Bulkang Mayon sa Alert Level 3 dahil sa naranasang magmatic unrest nito noong Sabado.
Umabot na sa 3.8 na kilometro ang umagos na lava mula sa bulkan kasabay ng pagbubuga ng higit sa 1,800 na tonelada ng sulfur dioxide. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang malakas na emisyon ng abo ng bulkan ay dulot ng pag-collapse ng mainit na lava flows na nagresulta sa mga pyroclastic density currents o PDCS sa mga dalipaspas ng bulkan. Samantala, pinag-aaralan na ng mga otoridad ang pagpapalawak ng permanent danger zone sa 7 hanggang 8 kilometro matapos ang naranasang ashfall na puminsala sa agrikultura, kabuhayan at higit 200,000 na individual sa ilang lugar sa Albay. Ipinagbabawal naman ang paglipad ng mga eroplano malapit sa summit upang makaiwas sa mga panganib dulot ng mga aktibidad ng mayon. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilos ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. My report, si Nel Maribuhok. Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa full government response sa mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng makapal na abo ng Mayon Volcano. Partikular na ito sa Ginubatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa palasyo, nagsimula na ang Department of Public Works and Highways sa clearing operations para alisin ang makapal na abo sa mga pangunahing kalsada para makadaan ang mga residente at emergency responders. Dagdag pa nito na mahagi na ang Department of Health ng N95 mask at nag-deploy na rin ng mobile clinics at water stations upang marespondihan ang mga nagkakaproblema sa paghinga at pag-ubo. Ayon pa sa Malacanang na mahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga pamilya na nasa mga evacuation centers. Inatasan na rin ni PBBM ang mga otoridad na bantayang mabuti ang mga ilog at iba pang daanan ng tubig dahil sa posibleng lahar flow lalo na kapag bumuhos na ang malakas na ulan. Hinimok rin ang mga residente na hanggat maaari ay manatiling nasa loob ng kanilang bahay o establishmento, magsuot ng protective mask at sumunod sa mga anunsyo ng mga local government units. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy ang pagsasagawa ng local government unit katuwang ang ilang government agencies sa clearing operations sa bayan ng Ginubatan, Albay. Ito ay kasunod ng pagbuga ng makapal na abo ng Mount Mayon dahil sa nangyaring minor eruption nitong weekend. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan sa Latandol live mula sa Ginubatan, Albay. Ryan, gaano ba karami yung abong tatanggalin dyan sa iyong lugar at kumusta yung kalagayan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboruto ng bulkan? Ito pa lang sa highway na Ginubatan ay marami pa abong na binabalos dito sa mga kabahayan at dito sa kalsada. Tinataya ni Mayor Dema Ongone 5 araw pa bago ito tuluyang malinis. Bukod pa dito, yung mga barangay sa Upland na mas malapit sa Bulkan Mayon at tinataya natin maraming abong na naibag sa Mayon. Ating mga kababayan ay nagsugulang sa supply ng tubig dahil nahati ang paggamit nito. Bagamat tuloy-tuloy yung pamimigay ng relief funds sa ating mga kababayan, ang kinaalala nila ay ang kalagayan ng kanilang kalusugan na maaaring maapektuhan nitong makapal na ako ng mga balot dito sa dalawang bayan ng Ginubatan at Kamalig. Aga pagkatapos na ng halos 2 araw simula nang magbuga ng makapal na abo ang Bulkan Mayon dito sa Albay, nababalot pa rin ng makapal na abo dito sa bayan ng Ginubatan at Kamalig dito sa Albay. Bagamat patuloy ang clearing operations, maging ang main highway ay hindi pa rin tuluyang nalilinis dahilan ng hirap ng pagbiyahe. Sa kapal ng abo, hirap pa rin makita ng maayos ang mga kalsada sa lugar. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albaya, abot sa 129 barangays ang apektado ngayon ng makapal na abo. Kasama dito ang 53 barangay sa Uwan,
41 barangay sa Ginubatan, 19 sa Ligao at 16 barangay naman sa Maling Albay. Umabot na din sa 55,991 na pamilya o katumbas ng 195,363 na individual ang apektado ng dahil sa matinding abo na bumabalot sa lugar. Problema din ngayon dito sa bayan ng Ginubatan ang supply ng tubig para sa mga residente na nagagamit kasi ang malaking bahagi ng supply sa clearing operations. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng family food pack at pamamahagi ng malinis na tubig para sa ating mga kababayang apektado ng pag-alboruto ng bulkan. Sa ngayon, aga nakipagpulong si Albay Governor Noel Rosal sa mga kawani ng PBOX at Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO upang makabuo ng mga hakbang paghahanda at response matapos nga itong lava flow collapse at malaking pyroclastic density current sa dalisdis ng Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandon. Muling naglabas ng abiso ang Department of Health sa publiko kung saan ipinaliwanag nito na hindi lamang basta ordinaryong alikabok ang ibinubuga ng mga bulkan gaya na nangyari sa Mount Mayon. Nagbigay naman ng ilang payo ang DOH sa mga dapat na gawin upang makaiwas sa masamang epekto na maaaring idulot ng ashfall. May ulat si Mia Alonzo. Pinag-iingat ng Department of Health ang mga kababayan nating naninirahan sa Albay lalo na sa bayan ng Kamalig at Ginubatan na pinakaapektado ng ashfall na ibinubuga ng Bulkang Mayon. Paliwanag ng DOH, hindi ordinaryong alikabok lamang ang ibinubuga ng bulkan dahil ito ay nagtataglay ng matatalas at pinong-pinong mga bato na may kasamang mineral at volcanic glass na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Ayon sa mga doktor, pwede itong maging sanhi ng mas malalang ubo, gayon din ng irritation sa mata at balat. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na magsuot ng N95 mask upang hindi makalanghap ng abo mula sa bulkan. Kung walang face mask, maaari rin na gumamit ng basang tela na pwedeng ipangtakip sa ilong at bibig. Pwede rin magsuot ng salamin o goggles bilang proteksyon sa mata. Iwasan rin ang pagwawalis ng tuyong abo upang hindi na ito lalo pang kumalat at humalo sa hangin. Mainam rin na isara ang mga pintuan at bintana ng bahay. Manatiling hydrated o uminom ng maraming tubig at maging alerto sa mga update hinggil sa aktibidad ng bulkan. Mahigpit naman paalala ng mga otoridad na huwag nang pumasok sa loob ng permanent danger zone ng bulkan dahil na rin sa patuloy na pag-aalboruto nito. Sa mga mangangailangan ng agarang tulong, maaaring makipag-ugnayan sa National Emergency Hotline na 911 o tumawag sa DOH Bicol sa numerong 0992-811-0733. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng makapal na abo ng Bulkang Mayon. Samantala, pinangunahan naman ng Pangulo kanina ang pamamahagi ng tulong sa Cavite. Mula sa General Trias, Cavite, may report si Nel Maribuhok live. Nel, kumusta yung government response sa Albay at anong klaseng tulong yung ipinamahagi naman sa Cavite? Yes, Aga, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa Albay na mismo si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para sa clearing operations sa paglilinis sa mga pangunahing kalsada kasunod ng pagbuga ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, pangunahing prioridad ngayon ang kalusugan ng mga residente ng Albay na lubhang naapektuhan ng ashfall. Para semento to, para sa pinatubo to eh. Ang tigas oh. Tignan mo, wala pa isang araw, ang tigas na oh. So kailangan kailangan paspasan natin to kasi habang tumatagal, titigas ng titigas yan.
Ito ang iniulat ng Pangulo ng kanyang inspeksyonin ng pagbubukas ng 7.88 km Cavite Laguna Expressway o CALAC subsection 3 kung saan pinalawig ang Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. Pagkatapos ito, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong dito pa rin sa General Trias, Cavite. 2,000 residente nakatanggap ng tagsa 10 kilong bigas. At sa 33 barangays naman ang binigyan ng tag 200,000 pesos financial aid. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribo. Kinumpirma ng legal counsel ng broadcaster na si Jay Sonsa na pinayagan na ito ng korte na makapagpiyansa. Dagdag pa ng abogado, patuloy ang kanilang gagawing pag-apela sa korte kaugnay ng umunay pagkakamali sa nakasaad sa warrant of arrest ni Sonsa. May ulat si Benedict Samson. Ngayong araw ng Lunes, planong magpiyansa ng broadcaster na si Jose J. Sonsa matapos itong maaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation noong Huwebes ng gabi. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, legal counsel ni Sonsa, nilinawan niya ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 ang nauna nitong utos at pinayagan ng mamamahayag na makapagpiyansa ng halagang 10,000 pesos. Sa warrant of arrest kay Jay Sonsa, nakasaad na non-bailable ang nakalagay laban sa mga kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances in relation to cyber libel. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Tolentino na hindi simpleng kaso kundi ito ay usapin na ng press freedom o malayang pamamahayag. Aniya, kapag ang isang media personality ay kinulong, maaaring makapekto din ito sa iba pang mamamahayag na nais maglahad ng kanilang opinyon. Samantala, 2 motion naman ang naisihain ng kampo ni Sonsa. Una ay ang motion to recall or lift the warrant of arrest at ang motion to allow bail as a matter of right considering the nature of the offense charge. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi natuloy ang nakatakdasan ng pagdinig ng Pasay Regional Trial Court laban sa reklamong isinampa laban sa mamamahayag na si Jay Sonsa. Bukod dito ay humingi rin ng pasensya ang korte dahil sa pagkakamali sa nakasaad sa warrant of arrest. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano yung dahilan? Bakit hindi natuloy yung arraignment? Aga, ayon kay Atty. Counsel ng broadcaster si Jay Sonsa, hindi nga ito natuloy dahil sa walang jurisdiction ang Pasay Regional Trial Court sa kaso laban sa mamamahayag. Magkakaroon sa media kanina umaga sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 ang broadcaster na si Jay Sonsa. Ito ay para sa nakadaklasa ng pagdinig tungkol sa isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation na use of means of publication at utterances in relation to cyber libel na hindi naman itinuloy ng korte. Sabi ko kanina, hindi talaga matuloy ang arraignment kasi we question the jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Kung walang comment yun, submitted for resolution na yan. Dagdag pa, humihilaan niya ng commandment kay Sonsa ang korte sa kanilang pagkakamali. Patay sa argumento nila Sonsa, dapat ay bailable ang mga naturang reklamo na isinampalaban sa kanya taliwas sa nakalagay sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jay Sonsa sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung black form na pag ilagay mo doon bail required, bail zero ilagay, sa form daw ang ma-print daw non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So dun ang pagkakamali. Dagdag pa ng abogado, nararapat na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsampa ng kaso imbis na ang NBI. Ang NBI walang personal knowledge kung nasaktan ating presidente o hindi. At least man lang may affidavit ng ating presidente na isubmit sa DOJ. Walang ganun. So, the NBI is not the proper party to file the case. The NBI has no personal knowledge
sa mga allegation na ginagawa nila. Ibig sabihin, hearsay lahat na pinagsasabi ng NBI. Pag hearsay kasi, parang in layman's term, chismis or marites. Yun ang nangyayari talaga. Aga sa ngayon ay inaayos na ng legal counsel ang mga proseso sa paghahain ng 10,000 pesos na piyansa at maaari rin na ngayong araw ay makalaya na si Jason Sa. Yan muna ang update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Patuloy na naghahanda ang Senado sa inaasahang pag-akyat sa kanila ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Vicente Tito Sotto III, handa silang ipasa man ito o hindi ng Kamara sa Senado. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, naka-monitor ba si Senate President Soto sa impeachment hearings ng House of Representatives? Siya nagmo-monitor dito sa ginagawang impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Gayunman, tiniyak niya na pinaghahandaan na ng Senado yung posibleng pag-akyat ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Sotto III na mahalagang maging handa sila sa pagkukonvene bilang impeachment court, ipasa man ito sa kanila o hindi ng House of Representatives. Inamin ni Senate President na hindi niya sinusubaybayan ang mga nangyayari sa Kamara kaugnay ng reklamo laban sa Vice Presidente. Aniya, mas mabuting hindi niya naririnig ang nangyayari sa hearing upang manatiling neutral o impartial sa issue. Ano na kami, ipasa nila o hindi, prepared kami. Yun ang importante. Kaya kami nagkakaroon ng mga pagsisimula ng preparation. So just in case, nakarating sa amin. Pero kung ano man ang nangyayari nun, ako personally, hindi ako talaga nag-monitor sapagkat mas mabuting hindi ko narinig yung mga mangyayari doon at manatili ako neutral. Kaugnay ng paghahanda sa impeachment, ibinahagi naman ni Senate President Pro Tempore Panfiliping Lacson na may humigit kumulang 27 million pesos na maaaring magamit para sa impeachment trial. Aniya, ito ay dahil 512,000 pesos pa lamang sa 27.544 million pesos na inilaan sa 2025 national budget para sa nakaraang impeachment complaint ang nagastos. Ito ay para sa robes ng 60 senator judges, IDs at iba pang kagamitan. Aga, bukod dito, nabanggit din kanina ni Senate President Soto na hindi na sila mag-hire ng additional or private lawyers na tutulong sa kanila kung sakaling magsimula na yung impeachment trial dahil marami or may sapat namang lawyers ang Senado para rito. Bukod dito, kaugnay pa rin ng impeachment, pinabulaanan kanina ni Senator Erwin Tulfo yung mga bali-balitang magkakaroon ng palit liderato o coup matapos nga yung session break ng mga senador. Aniya, majority naman ay confident pa rin dito sa leadership ni Senator Soto at naniniwala siya na hindi makakakuha ng boto yung palit liderato para lang umano'y matigil o hindi matuloy yung impeachment dito sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Inaprobahan ng Office of the President ang reschedule na biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte mula May 2 hanggang May 15. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, in-issue ang approval noong April 28. Sinasabing bibiyahe si VP Sara patungo ng the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Nauna nang nagsumite ng request for travel ang Vice Presidente noong April 23 to May 15. Gayunman, sinabi ng opisyal na last minute na itong naaaprubahan ng Office of the President dahilan para i-reschedule niya ang kanyang biyahe. Naaresto ng mga otoridad ang isang Amerikanong pugante na may kinakaharap na iba't ibang kaso sa kanilang bansa. Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration ang dayuhan na posibleng maharap sa deportation. May report si Dante Amento.
Nadakip ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang 44 anyos na Amerikanong pugante na kinilalang si Kenneth Alan White sa Danau City, Cebu noong April 29. Katuwang ng immigration sa operasyon ang mga operatiba mula sa Philippine National Police at ilang American authorities. Si White ay nahaharap sa mga kaso sa Texas, kabilang ang pagbabantang maglathala ng malalaswang material at attempted aggravated assault with a deadly weapon. Napag-alaman din na mayroon siyang naunang sentensya para sa krimeng aggravated assault sa Arizona. Batay sa mga record ng BI, pumasok si White sa Pilipinas noong March 2025 bilang isang turista, ngunit hindi na nag-extend ng kanyang pananatili matapos ang June 2025. Dahil dito, siya ay itinuturing na isang overstaying alien at idineklarang undesirable foreign national. Binigyang diin ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na ang pag-arestong ito ay bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang huwag gawing taguan ng mga kriminal ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, si White ay nasa ilalim ng kustudiya ng pulisya sa Danau City at nakatakdang ilipat sa BI Warden Facility sa Maynila para sa pagsasampa ng mga kasong deportation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ng hustisya ang pamunuan ng Philippine National Police para sa mga tauhan nito na nasugatan sa pagbabantay sa protesta noong Biyernes, Labor Day. Ayon sa pamunuan ng Philippine National Police, itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso sa lahat ng mga demonstrador na nanakit sa mga pulis. May report si Leia Ilagan. Ipinagutos na ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang agarang investigasyon sa nangyaring gulo noong Labor Day kung saan 7 pulis ang nasugatan. Ipinakukolekta na rin ng hepe ng PNP ang mga ebidensya gaya ng CCTV footages, video mula sa body camera at mga video na kumalat sa social media. Ito'y upang sampahan ng kaso ang mga demonstrador na nanakit sa mga pulis. Nire-review po namin yung mga CCTV footages natin. Hindi naman po nakalimit lang yung pagpapile natin ng kaso doon sa nanuntok at nang-upload ng cellphone. So in the coming hours or days po siguro, hindi lang po siya ang kakasuhan namin. Noong Biyernes, tumaas ang tensyon sa protesta sa kahabaan ng Calao Avenue sa Maynila nang biglang suntukin ng isang rallyista na may takip sa mukha ang isang pulis na nakatalaga sa Civil Disturbance Management o CDM. Inagaw din ito ang cellular phone ng isang pulis na nagdodokumento sa protesta. Hindi natin directly kinonfront para hindi lalong magkagulo. So, andito po siya. Yung pong nanuntok, siya rin po yung humablood ng cellphone ng pulis natin. Identified na muna po natin yung tao na yun. May pangalan po ang ating legal. Naging mahinahon sa pagbabantay ang mga pulis, alinsunod sa bilin ni General Nartates na pairalin ang maximum tolerance. Subalit hindi aniya isasang tabi ang nangyaring karahasan. Sa kabila ng insidente, pinuri naman ng hepe ng PNP ang asal ng mga pulis sa lugar na nanatiling kalmado sa gitna ng provokasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng monetary reward ng Philippine National Police ang 21 informant ngayong umaga sa Campo Crame. Nasa mahigit sa 4.1 million pesos ang ipinagkaloob sa mga informant na nagbigay ng mahalagang impormasyon para sa tagumpay ng operasyon ng PNP laban sa mga wanted persons. Nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano-ano yung mga kaso ang nalutas ng PNP sa ibinigay na impormasyon itong mga informants at magkano yung pinakamalaking amount na natanggap ng informant? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kabilang sa mga kaso na nalutas ng Philippine National Police ay may kinalaman sa terorismo, murder at rape. At pinakamalaki sa may natanggap na monetary reward ay ang informant na nagbigay ng impormasyon para maaresto ang suspect na may kinalaman sa terorismo.
₱1,000,000 ang natanggap ng informant na nagbigay ng impormasyon para maaresto ang isang akusado na nahaharap sa 54 counts ng paglabag sa Terrorism Financing and Suppression Act of 2012. Habang pinakamaliit naman ang natanggap ay nasa 130,000 pesos. Sa kabuuan aga, nasa 4.1 million pesos ang pabuya na tinanggap. Pinasalamatan naman ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. ang mga ito. Aniya, sa simpleng pagbabahagi ng impormasyon, nakatulong sila na malutas ang kaso at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Apila pa ni General Nartates, huwag magsawang magbigay ng impormasyon, lalo na't marami pang hinahanap na wanted ang mga pulis. Kabilang aniya dyan, sina Charlie Atong Ang, si dating Bucor Director General Gerald Bantag, si dating Police Colonel Rafael Dumlao, at iba pa. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Binuksan ng Government Services Insurance Corporation o GSIS sa mga miyembro nito ang Ginhawa Bike and E-Mobility Loan o GBEL. Sa ilalim ng programang ito, maaaring mag-loan o mangutang ang miyembro para makabili ng electric bike o electric scooter. 100% ang halaga ng e-bike o e-scooter ang maaaring utangin, subalit hindi dapat lalampas sa 300,000 ang halaga. Maaaring mag-apply ng loan online sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app. 4 na Chinese vessel na sinasabing nagsasagawa ng illegal marine scientific research sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang na-monitor ng Philippine Coast Guard kamakailan. Sa ex-post kahapon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinasabing na-monitor ang 4 na Chinese research vessels gamit ang Canada's Dark Vessel Detection System. Giit ng PCG, illegal at walang permiso mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang nasabing marine research na malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Agad namang nag-deploy ang PCG ng aircraft at mga barko para i-challenge o itaboy ang mga naturang Chinese research vessels. Muling iginiit ng PCG na hindi nila kukonsintihin ang anumang illegal na aktibidad sa loob ng China sa loob ng ating teritoryo na walang pahintulot mula sa pamahalaan. Plano ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na gawin ng regular ang pagbibigay ng tulong para sa mga mangingisda na apektado ng taunang balikatan exercises. Samantala, tutulungan din ng DND ang mga mangingisda na makabuo ng grupo na magiging katuwang sa pagbabantay sa karagatan. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Mahigit 40 taon nang nangingisda si Mang Joseph mula sa Ilocos Norte. Taon-taon, kapag nagsasagawa ng aktibidad sa dagat sa Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercise, hindi sila nakakapangisda dahil ipinagbabawal ang paglalayag habang may pagsasanay sa dagat upang maiwasan ang anumang disgrasya. Ang problema, ilang araw silang nawawalan ng hanap buhay, isang kabuhayang kinalakihan at kinasanayan na nila mula pa pagkabata. So affected, hindi kayo makapalaw, sir? Hindi sir, kasi apektahan kami ng kabalikatan sir. Para naman kay Mang Francisco, bagaman hindi sila nakapalaot, nauunawaan naman at suportado nila ang isinasagawang mga pagsasanay dahil batid nila ang mabuting layunin nito. Naiintindihan nyo naman sir kung bakit kailangan magkaroon ng mga ganitong pagsasanay yung military po natin? Opo sir. Naiintindihan nyo naman. Bakit sir? I mean, para sa inyo, para sa po yung mga ganitong exercise? Para hindi kami mapahamak sir. Malayo kami sa suportado nyo naman po. Opo sir. Sa pagtutulungan ng Department of National Defense, LGU, AFP at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, binigyan ng tulong pinansyal at family food packs ang nasa mahigit 700 mga mangingisda sa Lawag City, bayan ng Burgos at Paway sa Ilocos Norte. Ito ay bilang tulong sa kanila sa ilang araw na hindi sila nakakapalaot
habang nagsasagawa ng pagsasanay sa kanilang lugar na bahagi ng balikatan exercises. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, plano nilang abutan ng tulong ang mga mangingisda taon-taon na maaapektuhan ng military exercises. It's part of the learning process ng balikatan. In the course of coordination natin, nalaman natin na yung fisher folk hindi maka-fish ng ilang araw. So it's an early response. But next year, antemano pa lang, we have a system na to address all of this. It is a learning curve, and we're glad na, an immediate and speedy action because of timely coordination between the municipal government and the provincial government and us. It is the start of a deeper partnership. Tiniyak rin ng DND na iiwan nilang maayos ang mga lugar kung saan isinasagawa ang mga pagsasanay. Kaalinsabay nito, isinusulong din ng DND ang pagbuo ng mga mangingisda ng grupo na magiging katuwang sa pagbabantay sa karagatan at sa exclusive economic zone ng bansa. Layunin nito na mapalakas ang kanilang kakayahang makapangisda, maprotektahan ang kanilang kabuhayan at maiwasan ang iligal na pangingisda ng ibang grupo. It is very important that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone because that is for them. So, be that as it may, being that way, we also have to organize them so that collectively they can guard the sea so that they can fish unhampered and they can help us help them sa ganun, ano? Kabilang sa mga planong tulong ang mas maayos na access sa pangingisda, suporta sa imbakan ng huli at koordinasyon sa BFAR at mga lokal na pamahalaan. So, number 2, yung kung paano sila maka-fish in a bigger scale. In bulk sa tulong ng BFAR. Thirdly, yung storage nila ng isda. Kung walang storage, mabubulok ka agad yung tinda eh. So, at least kahit hindi sila makapalaot, may i-store nila. No? So, pagtutulungan namin ng BFAR. Sa Ilocos Norte, isasagawa ang ilan sa mga highlights ng balikatan exercise ngayong araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules. Gaya ng counter-landing live fire exercise sa Lapas San Junes at maritime strike sa Paway San Junes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpulo ngayong araw ang House Justice Panel upang aprubahan ang report at resolusyong nagtatalaga ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos magsagawa ng pagdinig kaugnay ng mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo na maling paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta. Ang detalye ihahatid ni Rosa Licos mula sa House of Representatives Live. Rosalie, ano ang susunod na proseso matapos yung adoption ng House Justice Panel ng report at resolution? Aga matapos aprubahan ng House Justice Committee ang report, resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ipadadala ito sa plenaryo ng Kamara para sa konsiderasyon ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. 55 miyembro ng House Justice Committee ang bumoto ng pabor o itinuturing yan na unanimous vote para pagtibayin ang tatlong mahalagang dokumento.
Bibigyan naman ng kopya ng approved committee report, resolution na nagtatalaga ng articles of impeachment ang lahat ng House members, si Vice President Duterte at ang complainants. Sa susunod na linggo pa ito inaasahang matalakay at pagbotohan sa plenaryo ng Kamara at kapag sinuportahan ng hindi bababa sa 100 at 6 na mga kongresista, maitatransmit ito sa Senado para sa isang paglilitis. Ginawa ang adoption o pagpapatibay sa committee report kasunod ng mga pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya laban kay VP Duterte. Kaugnay ito ng mga alegasyong grounds for impeachment gaya ng maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, matinding pagbabanta at destabilization. Paninindigan ni House Justice Committee Chairperson Luistro, kailangang ituloy ang proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Binigyang diin din nito ang nagpapatuloy na kawalang tugon ni VP Duterte sa mabibigat na akusasyong ito. Walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Aga sa susunod na linggo pa nga inaasahang matatalakay sa plenaryo ng Kamara ang House Justice Committee report at resolusyon na nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon, na House Justice Committee member, inaasahan din sa panahon na yon o sa susunod na linggo ay mai-impeach ng Kamara si VP Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Direkta nang itinanggi ng kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Manscarpio ang issue na mayroon silang 6 billion pesos na bank deposit. Ayon sa legal team ni Carpio, marites lang ang issue. Mula sa Quezon City may uulat si Dante Amento live. Dante, ano ang susunod na hakbang ng kampo ni Attorney Manscarpio kaugnay ng issue? Magandang tanghali, Ella. Hinihintay ng kampo ng asawa ng Vice President na uusad yung kanilang isinampang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay nga dito sa issue ng paglalabas ng kanilang bank transaction ni VP Duterte. At tinawagan nila, Ella, na pawang kasinungalingan. Ito yung paglalarawan ng abogado ni Second Gentleman Attorney Manasseh Manscarpio ang sinasabing 6.7 billion pesos sa kanilang bank account. That the 6 billion is fake and a lie. Okay? Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, ang nasabing halaga ay bunga lamang ng pagbilang ng mga transaksyon gaya ng withdrawal at deposit. Ngunit ang transaction value ay hindi nangangahulugan. Iyon ang aktual na halaga ng pera sa loob ng bangko. Hindi lang po kasi BIR box yung may confidentiality issue,
kundi pati yung AMLAC and bank transaction records po ni Attorney Mans Carpio and his spouse, the Vice President po of the Republic of the Philippines, si VP Sara Duterte. Inihayag din ng kampo ni Carpio na mayroong system glitch na nangyari kung kaya't sumulat ang bangko sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang itama ang maling ulat sa transaksyon. Naglabas din anya ng clarification ang naturang bangko sa nasabing pagkakamali. Binigyang din pa ng kampo ng asawa ng Vice Presidente na isang pribadong individual sa Attorney Carpio at hindi siya kasama sa impeachment kaya hindi dapat inilalabas ang anumang confidential information ng kanyang bank transactions. Distrikto ang batas kahit pa conjugal property o ari-arian nilang mag-asawa ang hiningi ng Anti-Money Laundering Council na siya namang ibinigay sa Kamara. Nauna nang nagsampa ng reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act si Attorney Carpio laban sa opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at gayon din sa Anti-Money Laundering Council at sa 4 na miyembro ng House Committee on Justice. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inireklamo sa Office of the Ombudsman ang mga kasalukuyan at dating opisyal ng Transportation Department. Ito ay bunsod ng umano'y maanumalyang computer system sa ahensya. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung pinag-ugatan ng reklamong ito? Ayon sa mga complainant, nagbigay umano ng labis na pabor o favoritism ang mga dati at kasalukuyang mga officials ng Department of Transportation dito sa Stradcom Corporation kaugnay dito sa ginagamit na Information Technology or IT sa Land Transportation Office o LTO. Nagdulot umano ito ng patuloy na paniningil ng computer fees sa mga motorista. Nagsampa ng graft at iba pang reklamo sa Office of the Ombudsman ang Coalition 169 laban sa mga opisyal ng Department of Transportation at Land Transportation Office maging sa Pangulo ng Stradcom Corporation. Kasama sa mga respondents sina former Transportation Secretary Vince Dizon, former Assistant Secretary Vigor Mendoza, ASEC Marcos Lacanilao at 7 iba pa. Ayon sa dating LTO IT consultant at complainant na si Bernard Yu, naniningil ng 169 pesos na computer fee ang LTO sa pagrerehistro ng mga sasakyan. Kung susumahin nila, umaabot na umano sa 2 bilyon hanggang 3 bilyong piso kada taon ang nalikom na fees mula sa mga motorista mula taong 2013. Bunsod nito, hinihili ng Coalition 169 na patawan ng preventive suspension at refund para sa lahat ng computer fees na nakolekta ng Stradcom mula February 2013 hanggang kasalukuyan. Para sa grupo, isa itong kapabayaan sa pagtingin sa pangkalahatang kapakanan ng maliliit na drivers at operators ng mga pampublikong transportasyon. The alleged public official committed a violation in terms of gross inexcusable negligence. Hindi nila check kung valid pa yung existing contract ng Stradcom. And third, the injury to the public. Tayong lahat, nagbayad tayo necessarily ng 169 and nag-benefit, unwarranted benefit to Stradcom Corporation for the past 10 years. Hinihintay pa natin yung reaksyon ng mga opisyal ng gobyernong sinampahan ngayon ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ngunit si LTFRB Chairperson Vigor Mendoza ay nagbigay na ng kanyang pahayag at anya wala pa sila nakukuhang kopya ng complaint. Ngunit alam nila na may magsasampa ng reklamo ngayong araw. Anya, matagal na itong issue at hinihiling nila sa Supreme Court na madesisyonan na ito upang matuldukan na itong ang mga usapin pagdating dito sa issue ng computers. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nakapag-repack ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan at Sorsogon Police Provincial Office ng mga food packs na ipamamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Personal na nakipag-usap kaninang umaga si Governor Boboy Hamor kay Albay Governor Noel Rosal upang maisakatuparan ang agarang tulong na ito mula sa lalawigan.
Umabot sa 5,000 food packs ang naihanda na planong i-turn over ngayong araw sa bayan ng Ginobatan. Bukod sa Mount Mayon sa Albay, nagpakita rin ng pag-aalburuto ang bulkang Kanlaon sa Negros Occidental nitong Sabado, May 2, 2026. Sa time-lapse na kuha ng instrumento ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, makikita ang abo mula sa bunganga ng bulkang Kanlaon na nagsimula bandang 1:25 ng hapon. Umabot sa 700 na metro ang taas na tinangay ng hangin patungong Kanluran, Timog Kanluran. Ayon sa kuha ng IP camera sa Canlaon Volcano Observatory, Canlaon City, nananatiling nasa Alert Level 2 ang bulkang Kanlaon. Pinayagan na makauwi sa isla ang mahigit 100 pamilyang lumikas matapos ang nangyaring sunog sa Navotas landfill. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang naging pahayag ng Obando Local Government Unit sa pagpapauwi sa mga residente? At ligtas na ba sa kanilang kalusugan ang pagpapauwi sa mga evacuee? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa local government ng dito sa Obando, sinabi nila na hindi na ganong sobrang usok doon sa barangay Salambao at Binuangan. Kaya nakatitiyak na rin sila na magiging maayos yung kalusugan nila, kaya pinayagan na rin silang makauwi sa isla. Matapos ang 24 na araw na pamamalagi sa evacuation center sa Obando National High School, pinaintulutan ng makauwi ang nasa 143 pamilya o 419 na individual sa isla ng Salambao sa Obando, Bulacan. Ayon kay Salambao Barangay Chairman Mercy Dolorito, kanina ay naglabas na ng desisyon ang local government ng Obando at aprobado na rin ito ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na pauwi na sila sa kani-kanilang mga bahay sa isla. Pinayagan na silang makauwi dahil hindi na ganoong delikado dahil bihira na rin ang usok mula sa nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. Total naman po, okay na. At yung tambak naman po doon sa site ay halos 50% na. Kaya nagpasya na ang LGU, DNR na sila ay pauwi na. Habang hinihintay pa yung result ng sa dugo nila, kung ano pa man yun, at saka siguro, saka pala gagawa ng hakbang uli ang LGU. Pero sa ngayon ay maayos na rin naman po, kaya iuwi na rin po namin sila sa barangay Salambao. Malaking tulong naman sa mga apektado ng sunog ng matambakan na ng lupa ang nasusunog na landfill upang tuluyan ng maapula ang sunog. Sa tulong na rin ng LGUs, Navotas at DNR, EMB at JICA at Japan government ay mabilis na natambakan ang dam site. Pabor naman sa mga evacuees na makakauwi na rin sila sa bahay nila matapos ang 24 days na pamamalagi sa evacuation center. Masaya po kami dahil makakauwi na po kami sa aming tahanan. 3 weeks po and 2 days po kami dito. Hindi ko po alam kung ano dadatnan ko sa bahay ko. Mula po nang nag-evacuate ako, hindi ako nakauwi. Bawal po kasi umuwi dahil mausok. Samantala, bilang tulong sa mga evacuees na uuwi sa bahay nila sa isla, naglaan ng LGUs ng mga bangka na masasakyan pauwi sa kanilang bahay. Bukod pa ang natanggap nilang relief, cash assistance galing sa LGUs at hygiene kit galing naman sa DOH kasama na ang face mask bilang proteksyon na rin sa kanilang kalusugan. Ella, sa sitwasyon nga dito sa Pondohan sa Fishport sa Obando ay kanina'y marami na ritong mga tao at nakasakay na ng mga bangka yung mga evacuees at ngayon ay kasalukuyan silang bumabiyahe papunta sa isla para makarating na sa kanilang mga bahay. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6, na nagsasabi, "At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya.
sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.